4 na uri ng buto na talagang hindi mo dapat galawin, at 4 naman na dapat mong kainin araw-araw. May 4 na buto na maaaring tahimik na makasama sa iyong puso, magpatigas ng mga kasukasuan at magpabilis ng pagtanda. At mayroon ding 4 na buto na kayang gawin ang kabaligtaran, lalo na kung lampasiksenta ka na. Sa loob ng maraming taon, sinabi sa atin na ang mga buto ay laging malusog, natural, mayaman sa fiber, at mabuti para sa puso. Pero ang totoo, hindi ganoon kasimple ang kwento. At kung ikaw ay nasa edad 60, 70 o higit pa, mas lalo itong mahalaga. Bakit? Dahil may ilang karaniwang buto, oo, iyong mga nasa kusina mo ngayon, na ipinakita sa ilang pag-aaral na maaaring magdulot ng tahimik na pamamaga sa katawan. Tahimik nga, pero tuloy-tuloy. Ang uri ng pamamaga na dahan-dahang naiipon sa paglipas ng panahon. Ito ang maaaring humantong sa pananakit ng kasukasuan, pamamaga, madaling pagkapagod, at kahit pagbabago sa mga daluyan ng dugo. At heto, ang bahagi na halos walang nakakarinig, halos 99% ng mga nakatatanda sa Amerika ang walang ideya tungkol dito. Walang doktor na nagbanggit, walang label na nagbigay ng babala, pero may isa pang panig ng kwento. Meron ding 4 na ibang uri ng buto, banayad sa katawan, siksik sa sustansya, at nakakagulat ang lakas ng benepisyo na maaring makatulong na maibalik ang enerhiya, suportahan ang paggalaw ng katawan, at palakasin ang kalusugan ng puso sa mga paraang hindi inaasahan ng maraming nakatatanda. Kung minsan ay pakiramdam mo ay mas mabilis kang tumatanda o parang hindi na tumutugon ang katawan mo tulad ng dati, hindi ka nag-iisa. Araw-araw naming naririnig ito mula sa mga nakatatanda na katulad mo. Kaya manatili ka lang sa video na ito dahil ang pag-alam kung aling 4 na buto ang dapat iwasan at kung aling 4 naman ang dapat idagdag sa iyong pagkain ay maaring gumawa ng malaking pagbabago. At kung may bahagi dito na parang pamilyar sa'yo, huwag mag-atubiling magkomento ng Me Too. Binabasa ko ang bawat mensahe at sasagot ako ng gabay na masakma para sa'yo. Ngayon, simulan na natin sa mga buto na kailangan mong alisin bago pa sila tahimik na makasira sa iyong kalusugan. Una, ang mga buto ng mirasol. Karamihan sa mga tao ay iniisip na walang masama sa sunflower seeds. Mabibili sila sa halos lahat ng grocery store, madalas na ibinubudbod sa mga salad, inilalagay sa mga healthy snack bar, at madalas pang purihin bilang mahusay na pinagmumulan ng bitamina E. Ngunit para sa maraming nakatatanda, ang mga buto ng mirasol ay maaaring dahan-dahang maging isang metabolic na problema. Ang maliliit na butong ito ay napakataas sa omega-6 fatty acids, ang uri ng taba na kabaligtaran ng omega-3 pagdating sa epekto nito sa pamamaga ng katawan. Sa tamang dami, nakakatulong ang omega-6 fats sa normal na paggana ng mga selula. Ang tunay na problema ay ang kawalan ng balanse. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 na inilathala sa Nutrition and Aging, ang ideal na ratio ng omega-6 sa omega-3 ay humigit kumulang 4:1. Ngunit ang mga buto ng mirasol ay maaring magpataas ng rasyo na iyon hanggang 18:1 o higit pa sa mga nakatatanda na araw-araw itong kinakain bilang merienda. Dahil dito, nalilikha ang perpektong kondisyon para sa chronic o pangmatagalang pamamaga sa katawan. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong uri ng pamamaga ay maaring magdulot ng masakit na pagsumpong ng pananakit ng kasukasuan, paninigas ng tuhod, at maaari pang makadagdag sa panganib ng sakit sa puso dahil pinatitigas nito ang lining ng mga ugat. May isa kaming pasyente, si Margaret, isang 72 taong gulang na retiradong librarian, na dumating na nagrereklamo ng namamagang mga bukong-bukong at palagiang pagkapagod. Sa kabuuan, mukha naman siyang malusog. Araw-araw siyang naglalakad at madalas magluto sa bahay. Ngunit nang masuri namin ang kanyang pagkain, napansin naming halos araw-araw siyang naglalagay ng sunflower seeds sa kanyang salad, granola, at mga merienda. Ang kanyang CRP levels, isang blood marker na nagpapakita ng pamamaga sa katawan, ay 3 beses na mas mataas kaysa sa inirerekomendang antas. Nang alisin namin ang sunflower seeds sa kanyang pagkain at pinalitan ito ng mas balanseng halo ng chia at flax seeds, kapansin-pansing bumuti ang kanyang pamamaga sa loob lamang ng 10 araw. Sa loob ng 3 linggo, bumalik ang kanyang enerhiya at ang dati niyang 10 minutong paglalakad ay naging halos 40 minuto na nang hindi siya agad napapagod.
Sa kanyang sumunod na blood test, lumabas na bumaba ng 42% ang kanyang inflammatory markers. Kung ikaw ay lampas 60 na, lalo na kung nakakaranas ka ng arthritis, madaling pagkapagod o mataas na kolesterol, maaaring kailangan mong pag-isipang muli ang pagkain ng sunflower seeds. Mas ligtas na alternatibo ang pumpkin seeds na tatalakayin natin mamaya dahil nagbibigay ang mga ito ng zinc at magnesium nang walang sobrang omega-6. Pangalawa, cottonseed oil. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang napapansin na kinakain na pala nila ito. Hindi ito tulad ng sunflower o chia na ibinubudbud sa ibabaw ng pagkain. Sa halip, nakatago ito sa loob ng mga processed snacks, baked goods, at maging sa ilang healthy na salad dressing. Ito ay dahil ang cottonseed oil na kinukuha mula sa halamang cotton ay isa sa mga pinakamurang langis na ginagamit sa industriya ng pagkain. Ngunit narito ang nakababahalang bahagi. Ang cottonseed ay naglalaman ng gossypol, isang natural na lason na ginagawa ng halaman upang maprotektahan ang sarili nito laban sa mga insekto. Bagamat epektibo ito para ilayo ang mga peste, maaari naman itong makasama sa kalusugan ng tao, lalo na sa mga nakatatanda. Ipinakita sa ilang pag-aaral na ang gossypol ay maaaring makaapekto sa electrical signaling ng puso, humarang sa calcium uptake sa mga muscle cell, at makasagabal sa mitochondrial function, ang prosesong responsable sa paglikha ng enerhiya sa loob ng bawat selula. Sa isang review noong 2016 na inilathala sa Toxicology Reports, natuklasan ng mga mananaliksik na ang exposure sa gossypol ay nagdudulot ng oxidative stress sa cardiac tissue at nakagagambala sa regulasyon ng potassium, dalawang bagay na maaaring magpataas ng panganib ng arrhythmias at biglaang pagkapagod. Mas madaling maapektuhan ang mga nakatatanda dahil bumabagal ang detox pathways habang tumatanda at mas nagiging marupok na rin ang balanse ng electrolytes sa katawan. Isa sa aming mga pasyente, si Joanne, isang 70 taong gulang na babae, ay kamakailan lamang lumipat sa low-fat diet matapos siyang bigyan ng babala ng kanyang doktor tungkol sa kolesterol. Nagsimula siyang kumain ng mas maraming whole grain crackers, boxed granola, at mga low-calorie na salad dressing. Ngunit sa loob lamang ng isang buwan, nakaranas siya ng tuloy-tuloy na pagkapagod, parang may kumakabog o kumikislap na pakiramdam sa kanyang dibdib, at mga muscle cramps na para bang may gumagapang sa ilalim ng kanyang balat. Ang kanyang ECG result ay lumabas na borderline. Hindi sapat na abnormal para bigyan ng gamot, ngunit hindi rin ganap na normal. Nang magsagawa kami ng nutrition audit, natuklasan naming halos lahat ng packaged product na kinakain niya ay may cottonseed oil na kabilang sa 3 pangunahing sangkap. Inalis namin ang lahat ng produktong may cottonseed oil at pinalitan ang kanyang mga merienda ng roasted chickpeas, hiwa ng avocado, at extra virgin olive oil para sa mga dressing. Sa loob lamang ng 2 linggo, tumigil ang kanyang muscle spasms. Pagsapit ng 3 linggo, nawala na rin ang kanyang heart palpitations at tumawag pa siya upang sabihin na pakiramdam niya ay parang nabuhay siyang muli sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan. Ang cottonseed oil ay mura, dumadaan sa mabigat na proseso ng pagproseso at bihirang may anumang babala sa label, ngunit wala itong lugar sa pagkain ng mga nakatatanda. Kung ikaw ay lampas 60 na, basahin ng mabuti ang bawat label, lalo na sa mga baked snacks at salad dressing. Maaaring may kinakain ka na palihim na nakagagambala sa iyong mga kalamnan sa puso at sa iyong enerhiya nang hindi mo man lang nalalaman kung bakit. Pangatlo, sesame seeds. Ang sesame seeds ay halos nasa lahat ng lugar, sa ibabaw ng hamburger buns, hinahalo sa tahini, ibinubuhos sa mga Asian stir fries, at iniluluto sa mga healthy crackers. Ngunit ang hindi napapansin ng maraming taong lampas 60 ay ang sesame seeds ay naglalaman ng malalakas na plant compounds na maaaring magdulot ng seryosong allergic reactions, labis na reaksyon ng immune system at maging kakulangan sa ilang mahahalagang mineral. Mas tumataas ang panganib na ito habang tayo ay tumatanda dahil ang digestive system ng mga nakatatanda ay kadalasang mas sensitibo at mas mabagal sa pag-alis ng mga trigger ng pamamaga sa katawan. Isa sa mga pangunahing problema ay ang sesame seeds ay may mataas na phytates, mga compound na kumakapit sa mahahalagang mineral tulad ng calcium, magnesium at zinc. Sa mas bata at mas malusog
malusog na bituka, maaaring hindi ito maging malaking problema. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang mga phytate ay maaaring humarang sa pagsipsip ng mga sustansya na kadalasan ay kulang na sa katawan. Noong 2020, isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition ang nakatuklas na ang mga diet na mataas sa phytate ay maaaring magpababa ng calcium absorption sa mga nakatatanda ng hanggang 27%, na nagpapataas ng panganib ng osteoporosis at mga bali sa buto. Mas malaking alalahanin pa rito ang tumataas na bilang ng sesame allergies, lalo na ang mga allergy na nagsisimula sa adulthood. Opisyal na kinilala ang sesame bilang ika-9 na pangunahing allergen sa ilalim ng batas ng US noong 2023 matapos ang pagdami ng mga allergic reactions na marami sa mga ito ay iniulat sa mga taong lampas 50. At ang mga reaksyong ito ay hindi laging dramatiko o agad napapansin. Sa mga nakatatanda, madalas itong lumilitaw bilang tuloy-tuloy na baradong sinus, mga pantal sa balat, sunod-sunod na pagbahing o banayad ngunit tuloy-tuloy na pagkapagod na kadalasang hindi naiuugnay sa pagkain. May isa kaming pasyente, si Linda, isang 69 taong gulang na retiradong nurse, na dumating na may matinding pananakit ng kasukasuan, tuyong mga patch ng balat sa kanyang mga siko, at palagi ang kabag o bloating. Matapos niyang alisin sa kanyang pagkain ang dairy, gluten at red meat nang walang anumang pagbabago, nagsagawa kami ng immune testing at doon namin natuklasan na mayroon pala siyang sesame sensitivity na matagal nang hindi napapansin. Araw-araw pala siyang kumakain ng hummus na gawa sa tahini na mula sa dinurog na sesame. Inalis namin ang lahat ng sesame sa kanyang pagkain at pinalitan ang kanyang mga healthy fats ng kombinasyon ng avocado at walnuts. Sa loob lamang ng 2 linggo, luminaw ang kanyang balat, kumalma ang kanyang digestion, at ang pananakit ng kasukasuan na 6 na taon niyang tiniis ay halos nawala. Sinabi pa niya na pakiramdam niya ay parang bumata siya ng 15 taon. Kaya kung madalas kang kumakain ng hummus, sesame oil o ng mga uso ngayong super seed crackers, maging maingat. Maayos ang pagkakaroon ng variety sa pagkain, ngunit para sa mga nakatatanda, mas mabuting iwasan ang sobrang dami ng mga buto na maaring magpababa ng mahahalagang mineral o magpasimula ng mga nakatagong reaksyon ng immune system, lalo na kung may mas ligtas na alternatibo na ibabahagi namin mamaya. At ngayon, narito ang nakakagulat na bahagi. Ang ika-4 na buto na hindi mo dapat galawin kapag lampas 60 ka na o hindi bababa sa kung mali ang paraan ng pagkain nito ay chia. Chia, ang tinatawag na superfood na palaging pinupuri ng mga influencer at maging ng ilang nutrition experts. Ngunit narito ang hindi nila madalas sabihin. Ang chia seeds ay maaaring maging tunay na mapanganib kapag kinakain ng tuyo o hindi nabababad ng maayos. Ito ay dahil ang chia ay lumalawak ng malaki kapag nadikit sa tubig. Sa katunayan, kaya nitong sumipsip ng likido na hanggang 12 beses ng sarili nitong timbang. Sa isang malusog na digestive system, maaaring hindi ito maging problema. Ngunit para sa mga nakatatanda na may mas mabagal na galaw ng bituka o sa sinumang may GERD, IBS o anumang antas ng pagkipot sa esophagus, maaari itong magdulot ng seryosong pagbabara. May dos-dose ng ulat ng kaso sa mga medical journal tungkol sa mga nakatatandang nakaranas ng pagkabulunan, matinding constipation at maging esophageal impaction dahil lamang sa paglunok ng tuyong chia seeds o paghahalo nito sa napakakaunting likido. Isang ulat sa Annals of Emergency Medicine ang naglarawan ng isang 72 taong gulang na lalaki na nagkaroon ng kumpletong esophageal obstruction na kinailangang tanggalin sa emergency ang namuong chia mass 1 oras lamang matapos niyang lunukin ng 1 kutsara nito na may tubig. Akala niya ay makakatulong ito para linisin ang kanyang bituka. Sa halip, muntik na itong magdulot ng matinding panganib sa kanyang buhay. May isa rin kaming pasyente, si Roberto, isang 74 taong gulang na dating truck driver na may mahabang kasaysayan ng acid reflux. Binilhan siya ng kanyang anak na babae ng isang wellness pack ng mga superfood powders at isa sa mga iyon ay chia. Nagsimula siyang magdagdag nito sa kanyang cereal at smoothies nang hindi muna ito binababad.
Sa loob lamang ng isang linggo, nakaranas siya ng matinding bloating, matalas na pananakit ng tiyan, at constipation na napakatindi na hindi siya nakadumi sa loob ng 5 araw. Nang dumating siya sa amin, namamaga na ang kanyang tiyan at mukha siyang maputla at labis na nanghihina. Agad naming ipinahinto ang chia. Binigyan namin siya ng banayad na osmotic laxative at pinalitan ito ng flaxseed na ibinabad magdamag. Sa ikatlong araw, bumalik na siya sa normal. Tinuruan din namin siya ng tanging ligtas na paraan ng paggamit ng chia. Ibabad ito sa tubig nang hindi bababa sa 30 minuto bago kainin. Hindi naman masama ang chia. Mayroon itong fiber, omega-3s at antioxidants. Ngunit kailangan itong ganap na mababad. Kung hindi, maaari itong maging tahimik na panganib, lalo na sa mga nakatatanda na kadalasang nakakaranas ng tuyong lalamunan, mas mahina na peristalsis at mas kaunting hydration sa bituka. Kung lampas 60 ka na, huwag kailanman kumain ng chia ng tuyo o nasa powder form. Laging ibabad ito ng mabuti at magsimula lamang sa kalahating kutsarita. Mas ligtas pa nga kung hihintayin mo ang seed number 3 sa listahan ng mabubuti dahil mas mahusay pa itong sumusuporta sa digestion ng walang kaparehong panganib. Ngayong alam mo na kung aling mga buto ang maaaring tahimik na makasama sa iyong katawan, baligtarin naman natin ang usapan dahil ang susunod na 4 ay maaari pang makatulong na maibalik ang balanse at maibsan ang ilang pinsalang dulot nito. Una, black sesame seeds. Maaring ikagulat mo ito, lalo na pagkatapos ng mga bagay na kakabanggit pa lamang natin. Oo, pinag-uusapan natin muli ang sesame seeds, pero ngayon ay hindi ang processed white sesame o ang tahini paste na kadalasang nasa mga ref. Ang tinutukoy natin ngayon ay black sesame seeds, hindi binalatan at hindi pinoproseso, at iyon ang dahilan kung bakit ito ay ganap na naiibang pagkain. Ang black sesame seeds ay mayaman sa lignans, malalakas na antioxidants na tumutulong bawasan ang oxidative stress, lalo na sa mga tumatandang selula ng utak at sa mga daluyan ng dugo. Hindi tulad ng karaniwang sesame na madalas na tinatanggalan ng outer layer at pinirito o inihaw sa mabigat na proseso, minsan pa ay may kasamang mga langis. Ang black sesame seeds ay napananatili ang mas maraming natural na mineral. Kaya sa maraming tradisyon sa silangan, karaniwan itong ginagamit sa maliit na dosis na parang medisinang herbal. Hindi basta-basta ibinubuhos sa pagkain ng marami. Noong 2021, isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutritional Biochemistry ang nagulat na ang araw-araw na pagkain ng black sesame seeds ay nakatulong sa pagpapabuti ng cognitive performance at sa pagsuporta sa kontrol ng blood pressure ng mga nakatatanda. Ang mga kalahok na may edad 65 hanggang 78 na kumain ng 2 kutsarita lamang kada araw sa loob ng 62 araw ay nakakita ng 13% na pagbaba sa systolic blood pressure at 22% na mas mataas na marka sa memory recall test. Mayroon kaming pasyente, isang 70 taong gulang na retiradong guro sa matematika na ilang buwan nang nakararanas ng pagiging malilimutin at kawalan ng enerhiya. Ang kanyang blood pressure ay borderline high at pinayuhan siya ng neurologist na nasa panganib siya para sa mild cognitive impairment. Sa halip na agad-agad magreseta ng gamot, ipinakilala namin ang isang kutsarita ng dinurog na black sesame na hinalo sa kaunting honey at maligamgam na tubig tuwing umaga. Sa loob lamang ng isang buwan, kapansin-pansin ang pagbuti ng kanyang konsentrasyon at sinabi niya sa amin na naaalala niya na ang mga pangalan ng kanyang mga estudyante mula pa dekada ang nakalipas. Ang kanyang blood pressure ay bumaba mula 142/88 hanggang 128/80 nang walang kahit anong gamot. Ang mahalagang tandaan, dapat ito ay black sesame, hindi yung maputla o toasted na uri. Dapat din itong dinurog o binabad, hindi basta kinain ng tuyo at hilaw. At kailangan itong maging bahagi ng balanseng at iba-ibang uri ng pagkain, hindi isang bagay na sobra-sobra ang konsumo. Para sa mga nakatatanda, ang maliliit na butong ito ay makakatulong sa sirkulasyon, linaw ng isip at proteksyon laban sa oxidative stress, pero lamang kung tama ang pinanggalingan at paghahanda. Pangalawa, flax seeds. Tahimik man ang flax seeds, sila ay tunay na kampiyon para sa mga nakatatanda. Wala silang makulay na marketing at bihirang marinig sa TV, pero ang ginagawa nila sa loob ng katawan ay kahanga-hanga. Ang mga butong ito ay mayaman sa alpha-linolenic
linolenic acid, ALA, isang plant-based omega-3 fat na tumutulong bawasan ang systemic inflammation. Mas mahalaga pa, ang flax seeds ang pinakamayamang dietary source ng lignans, mga natural na plant compounds na kumikilos tulad ng banayad na phytoestrogens at maaaring suportahan ang hormone balance, pagbutihin ang digestion at protektahan ang puso. Noong 2018, isang pag-aaral na inilathala sa hypertension research ang sumubaybay sa 100 na matatanda na lampas 70 taong gulang at may borderline high blood pressure. Kalahati sa kanila ay binigyan ng araw-araw na muffin na may 30 gramum ng dinurog na flaxseed, habang ang kalahati naman ay placebo muffin. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang grupo na kumain ng flaxseed ay nakakita ng average na pagbaba ng 15 mmHg sa systolic blood pressure at 7 mmHg sa diastolic pressure. Ang antas ng pagpapabuti na ito ay maihahambing sa maraming first-line na gamot sa blood pressure, ngunit nang walang mga side effects. Nakita rin namin ito sa personal. May isa kaming pasyente, si Yusef, isang 68 taong gulang na retiradong taxi driver na matagal nang nakikipaglaban sa mataas na cholesterol at constipation. Nakumbinsi siya ng kanyang anak na babae na idagdag ang dinurog na flaxseed sa kanyang yogurt tuwing umaga. Nagsimula kami sa maliit, 1 kutsarita lamang, at unti-unting dinagdagan hanggang sa 2 kutsarita. Sa ikatlong linggo, sinabi niya sa amin na araw-araw na siyang nagkakaroon ng madali at walang hirap na bowel movements sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sa loob ng 3 buwan, ang kanyang total cholesterol ay bumaba mula 218 hanggang 174 at ang triglycerides naman ay bumaba ng 33%. Bukod pa rito, sinabi niya na hindi na mabigat at masikip ang kanyang tiyan pagkatapos kumain. Ang susi para makuha ang buong benepisyo ng flax ay ang paggiling nito bago kainin. Ang buong flax seeds ay kadalasang dumadaan lamang sa digestive tract nang hindi natutunaw, kaya nawawala ang karamihan sa mga sustansya nito. Maaari mong durugin ang flax seed sa bahay o bilhin na itong dinurog, ngunit laging itago sa refrigerator. Ang mga langis nito ay delikado at madaling masira o maging rancid. Haluin ang flax sa smoothies, oatmeal o yogurt, o kahit kaunting ihalo sa sabaw pagkatapos tanggalin sa apoy. Huwag lamang lutuin sa mataas na temperatura dahil maaari nitong bawasan ang bisa nito. Para sa mga nakatatanda na may matitigas na arteries, mabagal na digestion o tumataas na cholesterol, ang flaxseed ay isa sa pinakamatalinong pang-araw-araw na gawi na maaari mong simulan agad. Pangatlo, pumpkin seeds. Ang pumpkin seeds, na kilala rin bilang pepitas, ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng sustansya sa buong mundo. Ngunit sa kabila nito, halos hindi ito napapansin sa karamihan ng pagkain ng mga nakatatanda. Ang maliliit na berdeng buto na ito ay punong-puno ng zinc, isang mineral na may malaking papel sa immune function, paggaling ng sugat, at pag-aayos ng mga kalamnan. Maraming nakatatanda ang kulang sa zinc dahil bumababa ang acid sa tiyan habang tumatanda, at ang acid sa tiyan ay mahalaga sa pagsipsip ng mga mineral. Ang resulta, mabagal na paggaling, madalas na impeksyon, at panghihina ng mga kalamnan na kadalasang iniisip lamang bilang bahagi ng pagtanda. Ang pumpkin seeds ay mayaman din sa magnesium na sumusuporta sa mahigit 300 na proseso sa loob ng selula. Isa sa pinakamahalaga rito ay ang contraction at relaxation ng mga kalamnan. Noong 2019, isang pag-aaral sa European Journal of Clinical Nutrition ang sumubaybay sa 76 na matatanda na lampas, 65 taong gulang na nahihirapan sa leg cramps at hindi maayos ang tulog. Pagkatapos nilang idagdag ang 30 gram ng pumpkin seeds araw-araw sa loob lamang ng 4 na linggo, 71% ang nag-ulat ng mas maayos na tulog at ang leg cramps ay bumaba ng 48%. Nakita rin namin ito sa totoong buhay sa isang pasyente, si Adele, isang 73 taong gulang na lalaki na nagtrabaho sa construction buong buhay niya. Dumating siya sa amin na nagrereklamo tungkol sa restless legs tuwing gabi, hirap makatulog ng tuloy-tuloy at kakaibang pakiramdam ng pangingilig sa kanyang mga binti.
Umiinom siya ng maraming tubig at kumukuha ng calcium supplements, ngunit wala talagang nakatulong. Ipinakita ng kanyang lab work na mababa ang kanyang magnesium at zinc, halos kulang na sa tamang antas. Sinimulan naming bigyan siya ng pumpkin seeds araw-araw, bahagyang inihaw, walang asin, at dahan-dahang kinakain. Sa loob lamang ng 2 linggo, nawala na ang kanyang cramps. Pagkalipas ng 1 buwan, nakatulog siya ng tuloy-tuloy sa gabi, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sinabi pa ng kanyang asawa, sabay tawa, na siya rin ay nakatulog ng maayos dahil huminto na ang pagtalon ng mga binti ni Adele. Para sa mga nakatatanda na nakararanas ng panghihina ng kalamnan, hindi maayos na tulog o mabagal na paggaling, ang pumpkin seeds ay maaaring maging nawawalang piraso ng solusyon. Isang maliit na dakot lamang kada araw, walang powders, walang pills, totoong pagkain lamang, ay maaaring gumawa ng kapansin-pansing pagbabago. Pang-apat, hemp seeds. Ngayon, para sa ika-4 na buto na dapat kainin araw-araw ng bawat nakatatanda, ito ay hemp seeds. Ang maliliit na butong ito ay mula sa halamang hemp. Ngunit, huwag mag-alala, wala itong THC. Ang taglay nila ay isa sa pinaka-perpektong balanse ng omega-3 at omega-6 na matatagpuan sa kahit anong whole food. At napakahalaga ng balanse na ito para sa mga nakatatanda, lalo na sa sinumang may pinagdaraanan na pamamaga, brain fog, o panghihina ng kalamnan. Ang hemp seeds ay mayaman din sa gamma-linolenic acid, GLA, isang bihirang anti-inflammatory fat na tumutulong sa regulasyon ng hormones, pagpapagaan ng pananakit ng kasukasuan, at pagsuporta sa metabolismo. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Noong 2022, isang clinical trial na inilathala sa Journal of Clinical Nutrition and Aging ang nagbigay ng 30 gramo ng hemp seeds araw-araw sa mga nakatatanda na may edad 65 hanggang 79 sa loob ng 8 linggo. Ipinakita ng resulta ang 36% na pagbaba sa CRP inflammation markers, 19% na pagtaas sa HDL o good cholesterol, at pagbuti ng grip strength sa 72% ng mga kalahok. Isa sa aming pinaka-inspiradong pasyente ay si SA, isang 76 taong gulang na babae na umaasa sa tungkod at nahihirapan dahil sa arthritis sa parehong tuhod. Nasubukan na niya ang iba't ibang gamot, cream at joint supplements, ngunit halos walang ginhawa. Matapos naming suriin ang kanyang lab results at makita ang chronic low-grade inflammation, idinagdag namin ang hemp seeds sa kanyang breakfast routine. 3 kutsara araw-araw, hinalo sa umagang smoothie na may almond milk at dates. Hinihikayat din namin siya na maglakad-lakad ng magaan araw-araw. Sa ika-3 linggo, humupa na ang kanyang morning stiffness. Sa ika-6 na linggo, nakakalakad na siya ng walang tungkod sa karamihan ng mga araw. At pagkalipas ng 2 buwan, ang pamamaga ng kanyang mga kasukasuan ay bumaba ng husto kaya nakaluhod na siya at nakapaglunsad ng gardening muli. Ang hemp seeds ay malambot, parang battery, at madaling tunawin. Hindi kailangan ng pagbabad o paggiling. Maaari mo itong i-blend sa smoothies, iwisik sa sopas, o haluin sa yogurt. Banayad ito sa bituka, friendly para sa mga senior na may problema sa ngipin, at sapat ang lakas upang makatulong bawasan ang chronic inflammation ng walang side effects na kinatatakutan ng marami. Kung lampas 60 ka at nakakaranas ng pagkapagod, pananakit ng kasukasuan o brain fog, ang simpleng gawin na ito, 3 kutsara araw-araw, ay maaaring ibalik ang enerhiya at mobility ng mas mabilis kaysa sa halos anumang nakita namin. Kaya narito na ang 4 na pinakadelikadong seeds na dapat iwasan at ang 4 na pinakamainam na seeds na dapat kainin araw-araw. At tandaan, hindi ito tungkol sa takot sa pagkain o sa pag-aalis ng lahat ng seeds sa iyong dieta. Ito ay tungkol sa pagpili ng mga bagay na talagang gumagana para sa iyong katawan ngayon na mas matanda ka na. Ang mga bagay na epektibo sa edad 40 ay maaaring makasama sa edad 70. Ngunit sa tamang nutrient-dense at anti-inflammatory seeds, maaari mong labanan ang pagtanda at mabawi ang iyong kalusugan, tulog at enerhiya. Ngayon, gusto naming marinig mula sa'yo. Nasubukan mo na ba ang alinman sa mga butong ito?
At ano ang isa sa mga bagay na pinakahirap para sa'yo? Pananakit ng kasukasuan, digestion o tulog? Ibahagi ang iyong karanasan sa comments. Binabasa namin ang lahat ng mensahe at gustong-gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa sino mang nangangailangan at mag-subscribe sa Senior Meal Coach para sa higit pang science-backed tips upang manatiling malakas at independent pagkatapos ng 60. Tandaan, ang pagtanda ay hindi kailangang mga hulugan ng panghihina. Sa tamang pang-araw-araw na gawi, maaari kang magising tuwing umaga na mas malakas. Ang desisyon ay nasa iyo, magkaroon ng pinagpalang araw, at tulad ng dati, huminga ng maluwag kaibigan.